Di pala ako nakatulog kagabi dahil sa vlog na gagawin ko ngayon. Excited kasi akong gumising. Lalo na yung pangarap ko dati nung bata pa ako. At eto na nga, tutuparin ko na. Nag-ipon pala ako ng ilang buwan. At etong pinag-ipunan ko nga, bibili ako ng motor. At yung mga nasa loob nga, inupit ko lang din sa tindahan para makabili ng motor. Chot! Ayaw nga magpabukas ng alkansya. Parang ayaw pa yata magpabasag. Pero bubuksan ko na din tong alkansya, lalo na special din tong araw na to. Eto palang perang nasa loob. Hindi ko kinupit yan ha. Yawat lang yung kanina. Basta kapag may pera ako na sobra, matik na din yan na hinuhulog ko kagad sa alkansya. Noong bata pala ako, sabi ko sa sarili ko kapag tumanda na ako, bibili ako ng motor. Kaya samahan niyo ako ngayon mga guys sa bumili ng motor. Pero etong naipon ko, kulang na kulang pa. Pero ayos na din to. Kahit pa paano makakadagdag na dito sa pambili ng motor. Mabilis ang ligo na din pala to. Ay bihis lang pala. Wala nang ligo-ligo, basta diretso na sa nagtitinda ng motor. Bago nga ako umalis ng bahay, nagpaalam na muna ako kay mama. Sabi ko, pupuntahan lang ako. Hindi niya ata alam, tinangay ko na yung mga pera niya sa tindahan. Charot! Nag-commit lang din pala kami ni ate. Ang swerte nga namin ngayon kasi nakaupo kami sa minibus. At bago nga ako bumili ng motor, pumunta na nga muna ako sa malapit na bangko para kumuha pa ng pera. Di ba kasi sapat yun na ipon ko? Pero gusto ko na talagang bumili kaya ginalaw ko na dun yung savings ko. Ayaw ko pa sana pakialaman yun. Lalo na yung savings ko para sa future natin yun. Pagkatapos ko nga makakuha ng pera sa bangko, yung sunod ko nang pupuntahan yung nagtitinda ng motor. Nadaanan ko na to nung isang araw. Kaya alam ko na din kung saan ako pupunta. Ang dami nga motor dito. Kaya kapag nandito ka na, ang hirap din pumili. Pero kung ako talaga yung papapiliin, ganitong motor talaga yung gustong gusto ko. Pero syempre mas gusto kita. Hindi yun, chawot. Sinubukan ko na nga tong pula. Sobrang sarap nga sa pakiramdam kapag ikaw nang nakaupo dito. Pero kahit gusto ko to, hindi pwede. Lalo na itong pinag-ipunan ko para to sa kuya ko. Yung pangarap na nga muna niya yung tutuparin ko. Nasusunod na lang siguro yung para sa akin. Ilang buwan na nga siya nagpaparamdam sa akin na gusto niya daw ng ganito. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko pa kaya. Lalo na may pinag-ipunan pa ako. Pero pinagbigyan ko na din siya ngayon. Lalo na birthday din niya ngayon. Kaya mamayang pag-uwi natin, isusurprise natin siya mga guys. Ang sarap sumakay dito. Kaya maganda ka na mamaya kasi pupuntahan din kita. Na makapili na nga ako ng kulay ng motor. Nagbayad na din ako sa loob para mauwi ko na yung motor. Excited na ako kasi mauwi yun. At excited na din ako sa magiging reaksyon niya. Pero bago nga ako umuwi, hiniram ko na nga muna sa kanila yung susi ng motor kasi ilalagay ko to sa loob ng cake. Nabutan ko pa nga dito yung mga solid supporters ko. Lagi daw sila nanonood ng vlog. Masaya nga nila kasi matagal daw sila nag-aabang. At syempre maging ako din. Masaya din ako sa tuwing nakikita ko yung mga nanonood sa vlog ko. Lalo na yung mga solid na sumusuporta. Dahil din sa inyo kaya ako nagpapatuloy. Eto na pala yung napili kong cake. Dito ko na din pala sa loob. Pinaayos yung susi. Ang ginawa nila dito, pinasok nila yung susi sa loob ng cake. Kaya mamaya hihilahin niya na lang to. Bumalik pala ulit ako sa nagtitinda ng motor. At nagpala na rin ako sa kanila para makauwi na. Bago nga ako umuwi, tinawag nga nila si Charot. Andito nga daw sila kasi nagtitake sila ng board exam. Kaya good luck natin sila mga guys. Sana makapasa sila. Sumama na din pala sa amin si ate. Ireregalo ko na siya kay Bokyo. Charot! Sa kanya ko na din pala pinangalan tong motor. Kaya din sumama si ate. Ipapapirma niya pa yung papel kay Kuya Bokyo. Kaya habang inayos ni Kuya yung motor sa likod, sumakay na din ako sa loob para makaalis na. At ito na nga lagi nagbibideo sa akin. Si ate na sobrang supportive. Pauwi na kami dito mga guys. At pagdating nga namin sa kanto namin, bumaba na rin ako para makauwi na. Pero bago nga ako umuwi, sabi ko kina Kuya, sunod na lang sila after 5 minutes. Ipe-prepare ko pa kasi tong cake para pag-ipan niya sa kandila, nasa labas na yung motor. Excited na ako sa magiging reaction ni Bokyo. Hindi niya expect to. Kapag kasi nagpaparamdam yun, sabi ko may pinag-ipunan pa ako. Pagdating ko nga sa loob ng bahay, tinanong ko agad kay mama kung nasan siya. Nasa loob nga daw siya ng kwarto na tutulog. Kaya kahit tulog na tulog to, ginising ko na. Nagtitingin nga siya ng hihilain dyan. Sabi ko sa kanya, wala siyang hihilain, kaya mag-wish na lang. Oo, susi yata to. Sabi ko naman sa inyo, pangarap niya yan. Kaya na makita ko na kay motor na nasa labas. Lumabas na din ako para makita niya yung regalo niya sa birthday niya. Tuwang-tuwa nga si Bokyo. Wala nga din daw paglagay niya saya na nararamdaman niya ngayon. At eto nga, pumirma na siya sa papel para malaman din niya na sa kanya talaga yung motor na yan. Ayun lang. Bye-bye!